Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So last time I talked about my people-pleasing personality and now I'm going to share with you how my people-pleasing personality affected my finances. Opo, kasama po ang kaperahan sa naaapektuhan when we try to please people. And yeah, I wanted to talk about something na recently ko lang talaga na-realize and for the longest time, hindi ko alam na may malaking epekto pala siya sa finances ko. And yeah, and I thought money issues were just about budgeting, discipline, or self-control. But I learned the hard way that money is deeply emotional. And I realized nga na may epekto siya sa finances ko, yung pagiging people pleaser ko. Kasi minsan, I'm not even spending for myself or most of the time. I'm not really spending for myself, but I'm spending to impress people that I don't like. Di ba? And para akong laging may kailangan patunayan sa mga tao na kaya ko, na okay ako, na hindi ako nagkukulang, hindi ako nahihirapan, ganon. But I wanted to be clear, I am a generous by a heart kasi alam ko yung feeling ng wala. Alam ko yung pakiramdam na nagigipit, nagtitipid at umaasa. That's why generosity is very natural for me. And what I learned is that not all giving is healthy giving. Kapag generous ka, nagbibigay ka with joy. Kapag people pleaser ka naman, nagbibigay ka out of guilt. So, yung pala yung pagkakaiba niya. And may mga moments na kasi na alam kong out of budget na, pero go pa rin ang go. Sige lang. Hindi dahil sa kailangan or hindi dahil sa priority siya, but kasi nahihiya ako. Ayokong magmukha na walang-wala ako or KJ ako kapag hindi ako sumama, ganyan. Yun. And another thing is yung pagiging presentable ko. Wala namang masama sa pagiging presentable. May time lang talaga na, alam mo yung meron naman ako mga damit, but I would buy clothes or things para lang may bago because I wanted to impress people when they look at me na I look presentable and okay, ganyan. And lalo na kapag na-upload ko na yung damit na yun, parang ayoko na siyang isuot, tas yun ulit yung i-upload ko, parang ganon. Kasi deep inside nga, I wanted to look like I'm doing well. Not just feeling okay, but looking okay to other people. And let's be honest ha, social media plays a very big role. Parang may pressure talaga na dapat aesthetic, alam mo yun, dapat maganda, dapat maayos. Grabe pa naman yung mga standard ngayon ng mga tao pagdating sa physical appearance, di ba? So yeah, and sometimes instead of being honest about where I was financially, I always choose before appearance over alignment. And I chose image over wisdom. So yeah, meron din mga moments na parang, alam mo yung, anak ka ba ni Elon Musk eh? Yung tipong walang mga nagbabayad pa, tas inuunahan ko, nakikipag-unahan ako sa bayaran. Hindi kasi nahihiya ako, ang awkward, ayoko yung mga singilan, kaya hanggat maaari, ako na lang, ako na, itabi nyo, ako na. 'Di ba? Ganda mo para girl. So yeah, and maybe that's also why when someone treats me, sobrang na-appreciate ko talaga. As in, na-appreciate ko to the point na hindi ako magpapatalo. Grabe. Lalabanan kita. Kailangan mas bongga din yung ibibigay ko. Ganyan. Kasi nga, honestly, hindi ako sanay tumanggap. Hindi ako sanay na, alam mo, may nagbibigay sa akin. Mas sanay ako na ako yung gumagawa ng paraan, na ako yung nagbibigay, ako yung nagsosolve ng mga bagay-bagay. And sanay ako mag-isa. Yun. Especially when it comes to money. And I think nakuha ko yung traits na to dahil nga matagal na ako independent. And ako lang yung magawa ng paraan niya pagdating nga sa pera. Hindi ako sanay sa sharing. At hindi ako sanay yung may hatian, ganyan. Kaya kung kaya ko,
Minsan nga kahit hindi ko kaya, inaako ko pa rin. But over the time, that independence became self-neglect. So yeah. And here are some other ways I realized that people-pleasing affected my finances. Na baka makarelate ka, di ba? So, yan. First, saying yes to commitments kahit alam kong magastos at wala naman siya sa budget. Helping, first yon, saying yes to commitments kahit alam kong magastos. Second, helping financially kahit ako yung nahihirapan. Third, not asking for discounts or negotiation or negotiating kasi nahiya ako. I don't know how to negotiate. Alam ng mga tao yan, ng mga nakakilala sa akin. I don't ask discount kung ano yung presyo, go. And nahihiya akong makapagtawaran. Mga ganung bagay. So yeah, kahit sa trabaho, hindi ako marunong makapag-negotiate. Nahihiya ako. Also, avoiding money conversations kasi, ayun nga, ayokong nagmumukhang demanding. Like, ayokong pag-usapan talaga ang pera. Yeah. And also, ayun, di-delay ko yung savings ko kasi mas inuuna ko yung image. Ganyan. And I feel guilty kapag inuuna ko yung sarili ko. So, yeah, those are the things I realized na naka-apekto pala ang pagiging people pleaser ko sa finances ko. And the core of all this, hindi naman talaga siya tungkol sa pera. Hindi lang siya tungkol sa pera, but it's about worth. When you don't feel worthy, you try to buy acceptance. Again, when you don't feel worthy, you try to buy acceptance. And ganun yung naramdaman ko before. I'm always trying to buy acceptance to everyone or from everyone. But this year, of course, I'm learning something new. Siyempre, may mga natututunan tayo. And kaya ako ayos na share sa inyo, di ba? Na I don't need to prove my value to anyone. And I don't need to impress people to be enough because I'm already enough. Charis. And I don't need to spend money to feel seen. And also my worth is not tied on how much I give, how much I spend, or how generous I look. Kaya I am making small but intentional changes this 2026. First is budgeting with honesty, not shame. So yes, natututo na po ako mag-budget. And also, nagpa-pause na rin po ako before spending on something. Like, lalagay ko muna siya sa cart. Hindi ko muna siya i-check out agad-agad. And I'm gonna ask myself, why am I buying this? Is this important? Priority? Is this really a need? Or ginagawa ko lang siyang need para ma-justify ko yung gusto kong bilhin. And also learning to say next time without guilt. Na-practice ko na to twice this January. So I'm happy for myself na nakapag-no ako sa dalawang ganap. Kasi alam ko talaga out of budget siya. And also letting other people to pay sometimes. Hindi ko pa siya masyadong napapractice. I don't know, kaya nga as much as possible, I don't want to interact with many people this 2026 kasi nga, hindi ko alam kung kakayanin ko ba itong mga ganitong bagay. But yeah, kaya naman magbayad. Lagi na lang ako, charis. And also, choosing peace over over image. Yan, I'll choose peace. And if you're someone na kagaya ko na mapagbigay, nagbibigay, laging nauuna, laging sumasalo ng mga bagay-bagay. This is your reminder that you don't have to drain yourself to be loved. You are already loved, darling. You don't have to perform generosity to prove your goodness. Again, you don't have to perform generosity to prove your goodness. And you don't have to spend money para maging belong ka. And yeah, healing my relationship with money is also healing my relationship with myself.
And alam ko naman na hindi to overnight. Nasa January pa lang tayo. Marami pang buwan na dadaan. It's also unlearning years of survival. Ang dami ko kailangan pang i-unlearn. But yeah, I'm choosing to be better every day. Slowly. One day at a time. And yun. Thanks for being here. And this channel is actually my journal. And I'm glad walking with me. I'm glad you're walking with me and you're still watching up until now. So, yes, paki-like naman ang channel na to or video na to, paki-subscribe na rin para malay mo may matutunan ka rin sa akin kahit konti, di ba? Sige na, bye-bye!